nakaraming ating trainees. So medyo maganda panahon ngayon. Hindi masyado mainit. Kaya makakapag-training tayo ng maayos. Ayun o, ganyan karami ang ating mga players for today's video. Medyo mas konti sila kumpara nung nakaraan. Pero okay na yun. Iba tulog pa siguro. O, game. Sino yung mga bago dito? Sa 2, 3, 4. Sa mga bago, ito pang-apat na training na namin to. Kaya minsan lang to, once a week. Bigay nyo yung best nyo sa training. Kahit pa sabihin yung walang pusta o walang pressure, bigay nyo yung best nyo. Kailangan todo. Kasi ang focus natin dito, kahit wala ako, gusto ko, i-apply nyo pa rin. Kahit nasa bahay kayo, pwede nyo gawin yan. Workout, body workout. Pwede nyo isabay. Tapos pag wala ako, laro kayo. Araw-araw. Para magkaroon kayo ng improvement. Tapos ngayon, ang focus natin, 5v5, ang target natin, walang dribbling. Imagine niyo 1 to 2 dribbles, yun ang pinakamarami. 1 to 2 dribbles, more on passing tayo. Gagawin natin yung parang play ng mga college level na Ateneo, Lasal, UP. Kung mapapansin niyo yung play nila, kung sino yung point guard, umiikot yung bola. Kumbaga pag point guard ka kasi, sa'yo magsisimula yung play. Pero hindi ibig sabihin nun, pag point guard ka, sa'yo lang ng sa'yo lagi. Magsisimula lang sa'yo. Bali ang gagawin natin, pag inbound ng bola, pasa sa point guard, 2 dribbles na yung pinakamarami. Yun na yun, sagad na yun. Tapos pasa na. Ang gagawin nyo dyan, para mabutas nyo yung depensa, kailangan gagalaw kayo. Siyempre, once na gumalaw kayo sa loob ng court, yung mga defender nyo mag-hesitate sila. Gagalaw din sila. So, bilang point guard, sa'yo magsisimula yung play, pasa mo sa libre. O, pag pinasa niya sa shooter, sa dalawang magkabilaan, wing side, o, kung sino naman libre, pasa niya. So, doon tayo, focus natin, passing. Huwag tayo masyadong madribble. Gusto ko i-apply nyo yan during the game. Pag sumali tayo ng liga, kung matuloy man, gusto ko ganun gagawin natin. Huwag masyadong madribble. 1 to 2 dribbles, pinakamarami na yon, 2 dribble. Pag lumagpas kayo sa 2 dribble, score ng kalaban. Oh, so imagine niyo basic lang yun, pero parang kung iisipin natin, ang hirap naman nun. Hanggang 2 dribble lang, pasa kagad. O, alam nyo naman, pag talo kayo, push up. So, ganun push up. 10 pa rin. Hindi pwedeng hindi. So, ganun gagawin natin. Mindset nyo ngayon, more on passing tayo. Sa mga bago, okay lang yan. Hindi kayo nakasunod ng mga unang training namin. Pero, yung body workout na gagawin natin, nandito pa rin naman. Hindi mawawala yun. Kasi kahit gaya nga ng sabi ko, kahit nasa bahay kayo, pwede nyong gawin yun. Yun lang din ginagawa ko. Kaya kahit papaano, condition pa rin yung katawan. So, yun. Yung mga tinanghali, sabi ko sa inyo, 6 a.m. or 7 a.m. start na tayo. Kasi nga, mainit na. Mahirap naman maglaro ng sobrang init. Abutin tayo ng tanghali. So, kailangan yung maging committed sa oras. Pag binigyan kayo ng oras, hindi lang sa akin kahit sa ibang bagay. Pag binigyan kayo ng oras na kailangan, nandito na kayo. Kailangan maging committed kayo. Ano yan, matatawag yan na professionalism. Pag binigyan kayo ng oras na kailangan nandyan kayo, dapat mag-commit kayo. Hindi yung Filipino time. Alisin nyo yan. Kung gusto nyo ng improvement, kailangan nyo maging disiplinado. Diyan papasok yung discipline and consistency. 2 formula lang ang kailangan nyong i-apply sa basketball. Ayan, formula ko, discipline, consistency. Yan ang formula na ginagamit ko palagi. Kaya kung bakit ganito ako, nagiging disiplinado ako, consistent ako sa ginagawa ko. Kailangan ganun. Disiplina sa tulog, sa pagkain, sa workout. Siyempre, kung puyat kayo, imagine niyo alas 12 kayo natulog, tapos gigising kayo ng 5 a.m. 5 hours lang yung tulog nyo. Iba pa rin kasi na makakapag-training kayo, makakapaglaro kayo, na kumpleto kayo sa pahinga. Ako, ang sarap sa pakiramdam kapag kumpleto ka ng tulog. Parang lahat ng sasabihin sa'yo ng coach mo,
pumapasok sa isip mo. Kasi kondisyon ka eh, kondisyon yung isip mo eh. Sa isip mo yan magsisimula, hindi sa katawan. Kung ano ipasok mo sa isip mo, yan ang nagiging resulta. Kaya kung during the game, pwede nyo yung i-apply. Pag sinabi mo, pag tinatak mo kagad sa isip mo na, ay, magagaling yung kalaban, mahihirapan tayo dito. Asahan mo yung resulta, ganun din. Tatalunin kayo ng kalaban nyo. Kaya gaya nga ng sabi ko sa kanila, kailangan pagtungtong nyo sa loob ng court, ang nasa isip nyo, kayang-kaya kita. Kayang-kaya ko kayong talunin. Sa isip nyo yun. Kasi i-apply nyo yan during the game eh. Yun yung magiging result. Kasi yun yung manifesting nyo eh. Minamanifest nyo na kaya nyo yung kalaban nyo kahit alam nyong dehado kayo. So dadaanin nyo sa sipag, sa bilis. Kasi mga bata pa kayo, mabibilis kayo. Dapat ganun. Tapos sipag, depensa. Laging nakadipa. Para magkakaroon ng hesitation yung kalaban, umatake ng umatake. Kasi depensa pa lang, sa ibabaw magsisimula, doon pa lang may ilang na sila. So yun ang focus natin ngayon ha, passing, tapos defense. Pakita nyo sa akin yung sipag nyo ngayon. Okay, game tayo. Ano muna tayo? Pray muna tayo. Oh, yuko muna tayo. Okay, alright, game. Stretch nyo ha. Kailangan makaramdam kayo ng halay o sakit. Oh, simula tayo sa ulo. Sa mga bago ha, para malaman nyo kung tama yung push-up na ginagawa nyo. Kailangan yung ano nyo ha, yung lalagyan yung braso ang bubuan. Squats tayo. 15. 20 pa lang nakaraan, no? 20. 20 na squats. Para malaman nyo pag tama yung squats nyo, kailangan ito hindi gagalaw. Hindi tutupi. Kailangan ito lang. Dito manggagaling. Ayan. Tapos buka ng konti. 1, 2, 20. Hindi pwedeng hindi mo tatapusin yan. Oh, wala madaya. Kailangan maramdaman yung sakit. Ikaw, sabi ko sa'yo, kahit anong galing mo, kung may attitude ka, hindi ka susunod sa sinasabi ko, wala. Wala ka dyan. Okay, push up. 12. Pag medyo lapit, yan. Ganyan to. Yan. Braso nyo, bubuhatin nyo gamit braso. Shoulder nyo ang magde-develop dyan eh. Buhatin nyo gamit braso. Straight body. Straight body. Huwag nyo dayain sarili nyo ha. Sabi ko sa inyo, hindi para sa akin yan. Para sa inyo yan. Bigay nyo yung best nyo. Buhatin nyo yung katawan nyo gamit braso. Huwag nyo natipirin yung galaw nyo. Takbo, sagad. Takbo. Balik. 3 ikot, 5. 5 balik. Tayo. Oy. Pag ako nagsasalita, wala mo nang magsasalita sa inyo. Gusto ko focus. Okay. Oh, makinig mo na. Huwag kayong mamili ng bola. Ito nga sabi ko ha, ito sinasabi ko sa kanila. Kung yung bola malambot o kung yung bola matigas, kayo ang mag-a-adjust. Makinig mo na. Active listening tayo, ayoko nang paulit-ulit. Kailangan focus. Minsan lang to, once a week. Hanggat nagsasalita ako, gusto ko focus kayo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon may nagtuturo sa inyo, di ba? Alam nyo sa sarili nyo yan. Kaya samantalin nyo yung pagkakataon, huwag nyong sayangin. Ako, kahit hindi ko gawin to, kaya kong i-apply sa sarili ko. Kayo, kaya nyo na. Hindi pa. Kaya kailangan nyo maging obsessed sa ginagawa nyo. Yung tipong kahit kayo lang, kaya nyong gawin. Yung kahit wala kayong kasama, kaya nyong gawin.
Ako, kaya kong gawin to bago ko ituro sa inyo, 10 beses ko muna in-apply sa sarili ko. Yan ang lagi kong sinasabi sa kanila. Kaya hanggat nagsasalita ako, gusto ko makikinig kayo. Ayoko nang paulit-ulit. Napaka-importante ng dribbling, pero hindi na maganda yung masyado ka ng madribble, yung tipong libre na yung kakampi mo, hindi mo pa pinapasa. Kaya mamaya, sa 5v5, 1 to 2 dribbles lang. Pag lumagpas kayo sa 2 dribble, score na ng kalaban. Pag natalo kayo, alam nyo na, push up. O game ha. Kung yung bola malambot man o matigas, kayo mag-a-adjust. Ha, bigay nyo yung best nyo sa training natin. Minsan lang yan. Game. Okay lang kahit matagal. Kaya nga tayo nagtitraining para ma-improve nyo yung weakness nyo. O di ba? Yung akala nyo, magaling na kayo sa ganyang part pero nahihirapan pa kayo. Kailangan improve nyo yan. Di baling mabagal basta matapos. Focus, Kyle. Nice one. Yan, ganyan. Ito nakikita ko may ball handling to Tsura pa lang. Improve mo. Nice one. Okay, tuloy mo lang. So, yun dribble dito. Dito sa kuna. Pag nandito na kayo sa 3-point line, behind the back. Dito kayo magagaling sa gitna. Tsaka kayo perimeter shot. O, imagine niyo ulit, isa pa. O, para to sa para ma-improve yung nyo, ball handling, shifty. Kailangan maging shifty kayo kahit paano. Pag naglaro kayo ng basketball. O, dribble, kaliwa, tapos lipat dito, kanan, behind the back, mira. O, isa pa. Medyo mabagal lang para madali nyong mag-gets. Isang beses lang Makinig muna. Oh, game. Makinig. I-treat nyo to as actual game Kung paano ginagawa nyo sa loob ng court pag naglalaro kayo. Parang ganito lang din dito. Sipin nyo, yan yung defender. Makinig. Yung cone, ang magsisilbing defender. Kailangan maging shifty kayo. Okay lang, bakit nag-ano kayo kung kaliwete kayo? Kaya hindi kayo nag-i-improve Nagre-rely kayo sa kung nasan yung strength nyo Kaya nga tayo nagti-training para i-develop kung saan kayo mahina. Lahat nga kayo sa kaliwa. Dito, walang magsisimula sa kanan. Ayan. Kaya tayo nagti-training, guys. Para mag-improve kayo. Uy, doon ka tumingit. Lahat kayo makakasimula. Kahit ako mahina din ako sa kaliwa Pero mas gusto ko kung saan ako mahina kasi doon ako mag-i-improve Dapat kung saan kayo mahina, doon kayo malakas. Kaliwa, okay lang yan. Paano kayo mag-i-improve? Nagre-rely kayo sa kung ano lang yung alam nyo sa basketball. Nai-stuck kayo sa comfort zone. Makinig muna. Huwag kayong mag-rely sa kung ano lang yung alam nyo. Okay? I-develop natin yung weaknesses nyo sa loob ng court. Kaya tayo nagtitraining. Bakit pa ba tayo magtitraining kung alam nyo na pala lahat? Magpo-focus kayo sa kanan. Yun na nga yung strength nyo Focus naman tayo kung saan kayo mahina. Sa kaliwa. O kung si Jitem kaliwete, dito ka sa kanan. O sino pa kaliwete dyan? O kaliwa. O game. Makinig muna. Yung cone ng magsisilbing defender
i-ano nyo to na actual game. Sipin nyo, actual game yan. Hawak nyo yung bola. Hawak nyo yung bola. Iiwasan nyo yung defender. Ayan ha, 2 beses kayo iikot dito ha. Iiwasan nyo yan. Tapos pagdating dito, behind the back, pull up. O, isa pa ha. Mas mabilis. Mali, dito pala. Tira. Isa pa. Oh, mahina ako sa kaliwa. Ikot. Last. O, di ba? Maski ako nahihirapan ako. Kasi kaliwa yan eh. Pero okay lang magkamali. Basta magawa nyo. O, game. Kayo naman. O, isa pa. Okay lang magkamali. Okay lang magkamali. Basta gawin nyo yung instructions ko. O. Nice one. Yun. Nice one, Kel. Okay na yun. Two. Nice one. Oh, nice one. Oh, di ba? Ganun. Nice one. Gusto. Pag lumagpas sa 2 dribble, score kagad ng kalaban ha. Oh, di ba? Ganun. Kung ganun ka basic basketball, di ba? Pag puro pasa. Nice one. Good, good. Nice. Nice. Nice, oh, di ba? Yun yung sinasabi ko. Kung sino malilibre. Nice. Oh, okay lang lumagpas sa 2 dribble. Pass break yan. O, set. Matalo. Nice shot. Nice shot. 2 points yun. 2 points. Oh, warning. Pass. Pass break oh. Pass break oh. Nice one, Kel. 9-4. Oh, baba. Uy, patay kayo dyan, nagalit. Pinakasar yung tomboy ha. Ay! Stephen Dudong yun ah. Push-up boys. Asap nila si Dodo.
Nice one! Napakaganda naman ng pagkakatira nun.